hindi sinasayang ang bawat reunion o pagkikita. Kapatid, reunion yon, hindi mo birthday yon. Umayos ka, makisama ka, pare-pareho lang naman kayo. Pag magre-reunion, hanapin ang wala. Hanapin yung hindi uma-attend para maramdaman din nila na sila ay mahalaga. Kahit na hindi natin sinasadya, may mga salita tayo nakakasakit ng kapwa natin. Wala ka pa bang trabaho? Di ba graduate ka na? Ay, wala ka pa bang asawa? Ano ba edad mo? Naku, baka mapag-iwanan ka na. Wala pa ba kayong anak? Kung minsan yung mga komentong yan ang nagiging dahilan para sa susunod, hindi na a-attend yung mga yan. Kung ikaw naman yung na-offend, pigilin mo yung sarili mo, huwag kang sasagot ng pabalang. Tumataba ako, napansin mo, kaya sinabi mo. Kung sabihin ko sa iyo, pumapangit ka, pangit nakikilay mo sabihin ka. Darating yung pagkakataon, ang pagkikita natin, bawat pamilya, ay i-schedule na natin minsan sa isang taon. At pagdating ng panahon yun, hindi ka pa sigurado kung ang lahat ay nandyan pa o kung ang lahat ay darating pa. Ang panahon ng Pasko, pag sinabing panahon ng Pasko, hindi lang yung mismong araw ng Pasko. Ito yon, yung mga few days before and after Christmas. Kasama yon. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng reunion. Diba? Reunion ng dating magkakaklase, magkakatrabaho, magkakabarikada, magkakamukha ng interest or hobby, at syempre, ng bawat pamilya. Ito kasi yung panahon na mahaba ang bakasyon, panahon na nagkakaroon din ng Christmas bonus sa mga nagtatrabaho na po pwedeng gastusin, di ba? At syempre, ito yung panahon talaga ng pagkikita, pagkakasama-sama, lalong-lalo na ng isang pamilya. Sapagkat ito yung panahong inaalala natin ang isang napakagandang regalo ng Diyos bukod sa kanyang sarili. Siyempre, una sa lahat ang kanyang sarili. Pero, wag din natin kakalimutan yung regalo ng Diyos sa atin. Ano yon? Our family. Hindi ba't ang Panginoon, kung siya'y magkakatawang tao sa kanyang kapangyarihan, pwede naman siyang magkatawang tao ng susulpot na lang. Pwede niyang gawin yan. Pero talagang dumaan siya sa proseso. Nagkaroon siya ng ina. Dinala siya sa sinapupunan nito ng 9 na buwan. At mayroong tumayong bilang ama sa lupa. Hindi ito aksidente. Ito ay planado upang ipakita sa atin ng Diyos. Noon pa man, ang halaga ng pamilya. Pamilyang magkakasama. Pamilya na unfortunately ay at one point kinakailangang magkahiwa-hiwalay kahit wala silang problema sa isa't isa. Kasi kinakailangang magtrabaho ng isa, minsan higit pa sa ibang lugar para kumita. Kinakailangan ang mga bata ay mag-board sa ibang lugar para mapalapit sa eskwelahan nila. At kahit kapag nakagraduate na, kinakailangan pa rin malayo sa pamilya para i-pursue ang kani-kanilang karir o karera. Bagay na po pwede sanang hindi na nangyayari kung progresibo ang bawat bayan para hindi na kinakailangan lumayo pa sa kani-kanilang pamilya, makapag-aral at makapagtrabaho lang. Pero wala tayong magagawa. Talagang ang buhay ay ganyan. Kaya, napakahalaga para sa mga pamilyang magkakalayo na ang paminsan-minsan na pagkikita at tulad ng reunion na yan. Kasi para bang hahabulin mo sa isang araw lang o kahit sa overnight pa yan. Yung mga moments na dapat kayo magkakasama na syempre alam naman natin hindi kakayanin, di ba? Kaya hindi sinasayang ang bawat reunion o pagkikita. At para dyan, matutulungan tayo sa palagay ko ng ating mga pagbasa. Sapagkat sa ating mga pagbasa ngayon ay pinakikita sa atin ang katotohanan na sa bawat pagkikita na andoon ang kagalakan kung ang Diyos lamang ay nasa sa ating piling. Kung ang Diyos lamang ay kasama natin. Sa ating unang pagbasa, ang sabi rito ni Propeta Sophonias, huwag kayong matakot, huwag maghina ang iyong loob, nasa piling niyo ang Diyos, magalak, sumigaw ka Israel, umawit ng malakas. Sa ating ebanghelyo ay kitang-kita ito. Narinig natin ang masayang reunion at pagkikita ni Elizabeth at Maria sapagkat ang Panginoon literally ay nasa gitna nila. Nasa sinapupunan ni Maria. So kapag kausap niya si Elizabeth, literal na ang Diyos ay nasa sa gitna nila. Ramdam na ramdam nila. Ramdam nga ni San Juan Bautista kahit siya'y nasa sinapupunan pa lamang that time. Kaya ang bawat pagkikita ay magiging memorable, hindi masasayang, magkakaroon ng kagalakan kapag
ang Panginoon ay nasa sa atin lang. Nasa bawat isa lang. So, paano natin i-apply sa bawat pagkikita o reunion yan? Simple lang. Kapag ang Panginoon ay nasa atin, hindi na mahalaga kung ang reunion ay may handa ba, may papremyo ba. Kasi madalas, di ba, yan ang nagiging dahilan upang ang bawat pagkikita, reunion ay maantala. Sino bang maghahanda? Sino bang mag-sponsor na ganito? Wala bang mga papremyo? Wala bang mga parapol, palaro? Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kuminsan, wag na lang. So nadidelay hanggang sa magkatamaran. Hindi ba po pwedeng masayang magkita lang? Over a simple salo-salo na po pwede namang toka-toka na lang? Ang nagpapasarap naman sa pinagsasaluhan ay yung ating mga makahulugan at masayang kwentuhan ng ating mga karanasan. Mga karanasan kung saan ang Panginoon ay nandyan. Sa bawat karanasan natin, pangit o maganda mang karanasan, nandyan ang Panginoon. Buhay, kumikilos, nagtataguy, tumutulong, gumagabay. Kaya siguradong paghuhugutan niya ng kagalakan sa parte ng nagkukwento at pinagkukwentuhan. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, naroroon siya. Naroroon si Kristo. At kung saan naroon si Kristo, nandun ang kagalakan. Hindi lang ito sa konteksto ng panalangin. Sa konteksto rin ito ng mga taong nagkakasama-sama. Sapagkat sa bawat isa sa atin, nandoon ang Diyos. Kaya dapat sa bawat pagkikita, nararamdaman ang dulot na kagalakan ng Diyos. Isa pa, kung ang Panginoon ay nasa sa atin, magiging madali para sa atin ang magpakumbaba. Kasi, di ba, minsan sa bawat reunion, ang sumisira ng kagalakan, sa una pa lang, ang nag-iimpid na, ang nagpapaimpis na ng kagalakan, ay yung mga matataas. Kala mo kung sino? Mga mayayabang. Alam mo namang may posisyon, alam mo namang matalino, alam mo namang may pera, pinangangalanda ka pa. Very true yan sa bawat reunion, pagkikita. Hindi lang ng mga dating magkaklase, hindi magkakapamilya. Yung iba, bago umattend ng reunion, ako, lalagay mo na yung cellphone dyan sa harap. Outfit check, outfit check. may alas naman ako. Nagbibling-bling na ba? Kumikinang na ba? Naku, mahal yan. Okay? Yung damit ko, naku, ganda nito. Ngayon lang sila makakakita nito. Hindi sila kukurap dito. Titingnan nila ito. At kapag bababa na ng venue, gusto pa, sabihin sa driver, doon mo ako ibaba sa lugar na matao para makita ako. So, sa una pa lang, inihiwalay mo na, dinidistansya mo na yung sarili mo eh. Kumbaga, mararamdaman na agad ng mga taong mababa ang estado sa buhay sa iyo na nandito ka at nandito lang sila. Sa gayon, nandun ka lang sa isang sulok. O kaya, nandun ka kasama ng mga tulad mo. Kukwentuhan lang kayo. Samantalang yung mga kabatch mo, yung mga kapamilya mo, ayun, aligaga, pawis, nag-aahanda. Tila mo ikaw, amo o bisita. Samantalang tagapaglingkod mo lang sila. Come on! Kapatid, reunion yun. Hindi mo birthday yun. Umayos ka. Makisama ka. Pare-pareho lang naman kayo. Yung kasama mo, nanay din yan, tatay rin yan, anak din yan, kapatid yan, sa kanilang pamilya. And the last thing you don't want to happen ay yung maging mababa ang tingin sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, ng ibang tao. Ano man ang estado ng taong ito. So dapat, igalang natin ang bawat tao. Tratuhin natin ng may respeto. Magpakumbaba, makigalak, makipagsaya, makipagkwentuhan. Maganda yung makakasama ka sa contest pa, makakasama ka sa biruan, pati ikaw pagtatawanan. Pero magiging masaya ka. Sapagkat dahil sa iyo, naging masaya sila. Hindi mo itinuring at inilagay ang iyong sarili na angat sa kanila. Tingnan mo po ang ating mahal na ina at si Elizabeth. Nang magkita sila, matagal na silang hindi nagkikita, nagkailangan na ba sila? Hindi. Kagad-agad, click sila. Hindi naramdaman ni Elizabeth na ipinangangalandakan ni Maria. O eto ang nasa sa tiyang ko, nasa sinapupunan ko, si Kristo. Si Juan Bautista lang sa tagapaghanda lang yun. So, hindi rin nailang si Maria kay Elizabeth, kahit na malaki ang tandaan nito sa kanya. Hindi, agad click sila. Nagkita sila. Bakit? Parehong mapagkumbaba eh. Mas madaling magkita at mag-click ang parehong magpakumbaba. Mahirap magkita ang parehong mapagmataas. Saan? Sky's the limit yan eh. Wala, pataasan yan eh. Pero kapag magpapakumbaba tayo, isang lingon lang sa baba, lupa na, wala ka ng ibang pupuntan. Ibig sabihin, madali kayong magkakakapaan, magkakaramdaman, madali kayong magkakaroon ng pagtitinginan ng kagalakan. Kaya, magpakumbaba.
Isa pa, kapag nasa sa atin si Kristo, hahanapin din natin ang nawawala. O hindi ba't iiwan ni Kristo ang 79 para lamang sa isang tupa? Pag magre-reunion, hanapin ang wala. Hanapin yung hindi uma-attend. Sapagkat kung minsan, kaya sila hindi uma-attend, ay may inferiority sila, nahihiya sila, may kasalanan sila, may nakaaway sila. Hanapin yan para maramdaman din nila na sila ay mahalaga. Tingnan po ninyo ang ginawa ng ating mahal na ina. Hindi dahil sa nawawala si Elizabeth, kundi dahil matagal na niyang hindi nakikita at kailangan ng tulong dahil matanda na'y nagbuntis pa. Bukod sa ito ay dagdag prueba na ang sinabi ng anghel sa kanya ay totoo talaga. Ganon dapat tayo para sa isa't isa, lalong-lalo na para sa ating pamilya. Kaya nga ang Panginoon, di ba, nang magpangaral siya ng mabuting balita para sa mga tao, nang bilinan niya ang kanyang mga alagad. Anong sabi niya? Sa mga nawawalang tupa muna ng Israel kayo pumunta. Sa atin munang sariling pamilya, hanapin natin ang nawawala. Ngayon, kapag nandyan na naman sila, maging sensitibo tayo sa mga salita na sasabihin natin. Kasi kung minsan, kahit na hindi natin pansin, kahit na hindi natin sinasadya, may mga salita tayong nakakasakit ng kapwa natin. Sa reunion, nakaw! Palasak yung mga salitang, wala ka pa bang trabaho? Di ba graduate ka na? Naku, para may makatulong naman ang iyong ina. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya. Hindi mo alam, nag-a-apply talaga, hindi lang talaga matanggap o hindi lang talaga masaya. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isip niya, ay, wala ka pa bang asawa? Ano ba edad mo? Naku, baka mapag-iwanan ka na. Ay, wala pa ba kayong anak? Nako. Pag ganyan, kung minsan yung mga komentong yan ang nagiging dahilan para sa susunod, hindi na a-attend yung mga yan. Nasaktan mo nang hindi mo alam. Kaya, be prudent sa mga salitang bibitawan. Ngayon, kung ikaw naman yung nasa receiving end, kung ikaw naman yung na-offend, kung ikaw naman yung nasaktan, pigilin mo yung sarili mo, huwag kang sasagot ng pabalang. Baka sabihin mo, tumataba ako, napansin mo, kaya sinabi mo. Kung sabihin ko sa iyo, pumapangit ka, pangit nakikilay mo sabihin ka, kayo mag-aaway kayo, masisira ang reunion. Tiisin mo na lang, lalo pat hindi ka naman sigurado. Kung sinasadya niya talaga, especially, sorry sa mga may edad na, madalas ganyan ng mga may edad Kaya mapapagano, ako naman, ba't sinabi mo na yan? Ano ba sinabi ka? Diba? So, habaan ng pasensya. Be the better person. Kung talagang nasaktan ka, palipasin mo man lang yung reunion na yun. Kasi sayang, after all, hindi ka naman talaga sigurado kung sinasadya niya. Brothers and sisters, huwag sanang ma-focus lang ang atensyon natin sa reunion. Bagamat ito ang naging lundo ng pagninilay natin, hindi ma-focus sa bawat pagkasama natin ng mga taong mahalaga sa buhay natin, lalo tigit ng pamilya natin. I mean, every moment na tayo magkakasama, ibigay natin yung 100% na sarili natin. Affection, attention. Sabihin natin ang mga dapat sabihin. We see to it na nagagawa natin ang mga dapat nating gawin. At kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan, ayusin agad natin. May mamagitan, may mag-sorry, may humingi ng tawad. At meron naman din naman agad sanang nagpapatawad. Sapagkat darating ang pagkakataon, ang pagkikita natin, bawat pamilya, ay i-schedule na natin minsan sa isang taon. At pagdating ng panahon yun, hindi ka pa sigurado kung ang lahat ay nandyan pa o kung ang lahat ay darating pa. Kaya tayo, bago ma-focus sa reunion, huwag natin kakalimutan yung present union. Kung ano ang meron tayo ngayon. Huwag nating pababayaan yon. Sabi nga, live each moment of your life as if it is your last. So, yun din ang dapat na makita mo. Live each moment of your day as if this is also the last day of your husband, your wife, your sibling. Isulit natin. Sabi nga family time should be a sacred time. Time that must be protected. Ito yung time ko para sa pamilya ko. Walang makakaagaw nito. Time that must be respected. So that we will not make room for any regrets. Because today is short and tomorrow is not yet promised. Ang meron tayo ay yung ngayon. Wala pa tayong kasiguraduhan sa susunod na panahon. Kaya, sa tulong ng Panginoon, isulit natin ang bawat sandaling iyon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating pagdiriwang ngayon.